Magandang buhay! Ako si Cherilyn Hernal, Municipal Link ng programang 4Ps ng DSWD. 11 taon mahigit na nga ako dito sa trabaho kong ito. 2013 kasi nung nagsimula ako dito. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi ko rin alam na mapupunta ako sa ganitong klase ng trabaho. Mahirap kasi at talaga namang nakakapagod tong klase ng trabaho to. Paproblemahin mo nga kasi yung problema ng ibang tao. Ito na nga siguro yung tinatawag na calling, no? Bata pa lang kasi ako ay lumaki na ako sa hirap. Kaya naman alam ko talaga yung pakiramdam kung paano maging isang mahirap. Yung walang makain at walang gaanong resources. Sobrang laki talaga na ipinagbago ng buhay ko nung napasok ako sa trabahong ito. Namulat ako sa tunay na kahulugan ng buhay. Nakita ko na marami palang mas mahirap kaysa sa akin. At napakarami nga pala talagang problema na kinakaharap ng lipunan natin, ng gobyerno. Ilan nga sa mga ito ay ang gutom, kawalan ng edukasyon, at pang-aabuso sa mga kababaihan. Sa ngayon nga ay 300 mahigit na household beneficiaries o pamilya ang hawak. Ang dami, no? Ibig sabihin, ganun karaming pamilya ang umaasa sa akin na mababago ko ang buhay nila. Kung iisipin mo, ang hirap, no? Paano ko kayang gagawin yun? Ilan kasi sa mga area na hawak ko ay nabibilang sa GIDA. Ito nga yung lugar na bundok at malayo sa sibilisasyon. Dito nga ay naka-encounter talaga ako ng beneficiary na no read no write. At ang hina talagang umintindi. Dami-dami talagang challenges na kinakaharap at kinaharap ko dito sa trabahong to. Pero kahit gaano man to kahirap at nakakapagod, hindi ko to halos ramdam. Ganun talaga kapag gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. At napakasarap din sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa ibang tao. Sa nga pala akong registered nurse, gusto ko talaga yung trabaho ko. Kaya naman kumuha ko ng kurso na Diploma in Social Work sa Universidad ng Pilipinas. Natapos ko nga ito at itinuloy ko naman sa kursong Master in Social Work. Problema talaga ng bansang Pilipinas ang kahirapan, no? Paano nga kaya matatapos to? Tara at samahan niyo ko sa munti kong paraan. Hindi man mawakasan, mabawasan man lang ang kahirapan sa lipunan. Ipapakita ko nga sa inyo yung journey ko bilang isang municipal link ng programang 4Ps. Teka, ano nga ba kasi yung 4Ps? Laman kasi lagi ito ng mga usapin. Ang 4Ps daw, ginagawang tamad yung mga tao. Hindi rin naman kasi natin sila masisi. Wala rin naman sila kasing kaalaman kung ano nga ba yung 4Ps. Kaya sige, simulan natin dyan ang kwento. Ang 4Ps ay programa ng gobyerno para matulungan na ma-achieve ang ilan sa mga Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals? Ano yun? Ito nga yung para mawala yung gutom at kahirapan, magkaroon ng edukasyon, i-promote ang gender equality, mabawasan ang child mortality, at i-improve ang maternal health care. Public Act No. 11310 or Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act, nilaunch to noong taong 2008. May dalawang main goal ang 4Ps. Una, yung social assistance. Ito ay short term lang, nagbibigay ng cash grant para matulungan ng pangangailangan. At yung pangalawa naman na yung pang long term, tuldukan ng cycle ng kahirapan sa pamamagitan ng pag-i-invest sa human capital tulad ng health, nutrition, at education. Layunin ng 4Ps na itaas ang antas ng pamumuhay ng sambahayan. At inumpisahan ko yan sa pag-i-empower ng mga kababaihan. Paano nga ba nangyari na ang isang ina na dating nasa loob ng bahay lang, tagapag-alaga ng anak, tagasaing, taga-asikaso ng bahay at umaasa lang sa kita ng asawa. At ngayon, marami ng alam at kakayahan na gawin sa buhay. Nanay na no read no write noon, na ngayon, nakaakyat na ng entablado at marunong nang isulat ang pangalan at pumirma. Ilaw ng tahanan na noon ay inabuso at sinaktan, pero ngayon, marunong nang lumaban. Dito nga sa 4Ps, karamihan ng mga grante ay ang mga nanay. Wala na lang kung wala si nanay, si tatay ang magiging grantee. Sinadya talaga ito para i-empower ang mga kababaihan. At isa nga ito sa talagang una kong ginawa, ang i-empower ang mga nanay. Marami pa rin kasi sa kanila talaga ngayon na ang alam at ang paniniwala na ang babae ay sa bahay lang. Walang karapatang mag-aral at maghanap buhay. At ang mga lalaki lang ang mga breadwinners at may kakayahang magtrabaho at bumuhay ng pamilya. Napakahirap baguhin ang mindset ng isang tao sa totoo lang, lalo na kung ito yung nakagisna nila. Naging napakalaking hamon talaga ito para sa akin. Alam niyo kung ano yung una kong ginawa? Nag-establish muna ako ng rapport or tiwala. Kailangan nilang maramdaman na totoong tao ako at tapat yung hangarin ko sa kanila. Para sa akin kasi kailangang mabago ang mindset ni nanay para madali maitaas ang antas ng pamumuhay ng sambahayan. Sa pamamagitan din ng family development session ay itinuro ko sa kanila ang gender equality
ko ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki. Pero bago yon, pinaintindi ko muna sa kanila ang basic na konsepto ng gender. Hindi ba totoo naman na maraming nalilito tungkol sa sex at gender? Ang sex kasi ay kasarian ng tao. Lalaki ba o babae? Kung saan ito ay ma-identify sa sex organ. Ang babae ay may vagina at ang lalaki naman ay mayroong penis. Ang babae ay nagpo-produce ng egg cell at ang lalaki naman ay sperm cell. Ang babae ay may XX chromosomes at ang lalaki ay may XY chromosomes. Samantala, ang gender naman ay tumutukoy sa mga pagkakaibang itinatag ng lipunan sa pagitan ng mga babae at lalaki. Ang mga tungkulin nito ay iba't iba ang mga gawain, responsibilidad at mga inaasahan na tinutukoy at nilalaan ng lipunan sa mga lalaki at babae. Ang ideolohiya ng gender ay nakaka-impluwensya sa mga nararanasan ng mga babae at lalaki. At ang sosyalisasyon ng gender ay lumilikha ng dominanteng ideolohiya ng kasarian. Noon pa man ay mayroon na talagang usapin tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki. Base nga sa kasaysayan ng kababaihan sa Pilipinas ni Dr. Maria Luisa T. Camagay, bago pa dumating ang mga Kastila ay malaki na ang role ng mga kababaihan. Noon nga ang mga ina lang ang may karapatan na magbigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Mayroon na ring mga babaeng manggagamot noon. Sila nga yung tinatawag na babaylan. Noong panahon ng Kastila ay nagtatrabaho ang mga babae bilang mga sigarera. Marami ring successful na kababaihan tulad nila Teresa de la Paz, successful na asendera, at si Salome ng Noli Me Tangere. Patunay lang na ang mga kababaihan ay mayroon ding kakayahan katulad ng sa mga lalaki. At yan nga talaga ang pinaintindi ko sa mga beneficiaries ng 4Ps para maitaas ang moral ng mga kababaihan. Sa likod nga ng pagiging empowered ng mga ilaw ng tahanang ito ay ang iba't ibang ahensya. Katuwang ko sila sa pagpapatupad ng programa. Napakalaking bagay talaga ng pagkakaroon ng kaalaman at empowerment, lalo na sa mga kababaihan na nasa laylayan ng lipunan. Nakakatuwa nga talaga at nang dahil sa gender equality, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Ngayon nga ay mayroon na silang iba't ibang klase ng skills na nagagamit na talaga nila sa paghahanap buhay. Kumikita na nga sila ngayon at nakakatuwang na sa mga gastusin sa bahay. Bukod nga dyan ay nalilibang sila at nakakatulong para magkaroon ng maayos na mental health. At dahil empowered na nga ay marami na silang nagagawang bagay ngayon na hindi nila nagagawa dati. Saka po yung mga dinabubulok. Ito po yung diaper. Nama ko na rin. Saka ito nabubulok po. Ang galing, very good. Nakakatuwa ring tingnan na ang mga nanay na ito ay nagtapos ng junior at senior high school. At alam nyo ba na ang bumili ng mga sandals at damit nila ay yung mga anak nila? Ganun sila ka-proud sa nanay nila. Nakapagpag-graduate na nga ako ng 200 mahigit na 4Ps beneficiaries. Positive. Ibig sabihin ito na itawid ko na sila sa kahirapan ng buhay. Pugay tagumpay nga namin ngayon or yung graduation ng 4P. Good day! And congratulations sa lahat ng mga 4Ps na gagraduate ngayon. Mula po sa dati nating pangarap, pumayari tayo, may nagbago po ba? Pakitaas po ang kamay ng mga may nagbago sa kanilang mga buhay. May mga nagbago mula po sa mga pangarap natin. Ibig pong sabihin, malayo pa, pero tayo po ay malayo na mula doon sa dati nating pamilya. Tulungan lang kayo at magbigay ng magandang benepisyo. Pero alam ko po na kayong lahat na nandito ay nakapag-ambag sa bawat barangay na nasasakupan dahil hindi po namin kaya kapanan yung mga gusto namin kung wala po ang tulong at suporta ng mga beneficiary sa 4Ps. Dahil po dyan, maraming salamat sa inyo. Mamatayang barangay, ang mamayang bayan sa mga nagagrabe po na siya na po, siya talaga ito po paglang pagpalit ng mga program.
administration na anak, major in marketing management, at ulit kami na hindi nasayang ang aming sakripisyo mag-asawa with honors din po siya. Graduates po siya na cum laude sa UST year 2019. At ang pangalawa ko na nag-graduate noong 2020. Simple lang ang sinasabi ng storyang to. Kapag empowered si nanay, kayang-kayang umangat ang buhay. At ako, bilang isang babae ay patuloy pa rin nakikilos at walang sawang magsusulong sa empowerment ng mga kababaihan.